Kumusta mga brad? Ngayon nga pong parating na first week ng April, marami na namang motor ang magsisilabasan. Mga motor na dati na sa ibang bansa lang, ngayon ilalabas na sa Pilipinas. At isa nga po sa mga brand na kaabang-abang, wala iba kundi ang Taiwanese brand na Kymco. Sapagkat ayon nga po dito sa pinakita nila, mukhang 3 or higit pa yung ilalabas nila. At isa nga po sa mga agaw pansin, itong parang matang oblong na to, na parang may pagkakahuig nga din po dito sa motor na ito. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na subscribe. So yun na nga, dito nga po sa 3 headlight na pinost nila, itong oblong nga po ang talagang umagaw ng pansin na may pagkakahawig nga po sa headlight ng Kymco Dollar 150 / may 125cc nga din po sila. Unlike nga po sa ibang motor, itong brand na ito, which is the Kymco, kung mapapansin natin, napaka-unique talaga ng mga design nila. Hindi sila gaya-gaya. At idagdag mo pa na talagang may purpose yung mga motor na ginagawa nila. Hindi lang pampamilya, pang sports pa. Kung sa forma, talagang may forma. At pagdating naman din po sa kargahan, talagang maasahan. Kumbaga, all-in-one nga po itong motor na ito. Kaya para nga po doon sa mga delivery courier, swak na swak talaga itong motor na ito. Kaya dahil dyan, pag-usapan na naman natin kung ano meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Kymco Dollar 150 at meron din naman silang 125 pero dito tayo sa 150cc na mayroong 150.1 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, fuel injected at ito po ay naka-air cooled. Panis yan sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa ay merong 11.6 horsepower, 7,000 RPM, 12.8 Nm of torque at 5,500 RPM na ayon nga po sa mga Taiwanese na nakagamit sa motor na ito po ay kayang tumakbo sa bilis ng 110 km/h. Pero kung sakali ito talaga yung ilalabas nila, panigurado aabot ng 130 kph yan. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kayang magkarga ng 8 liters fuel ng capacity na kumukonsumo naman na po ng 45 km/liter. So para nga po sa isang 150cc na scooter na kumukonsumo ng ganon, matipid na po yun. Ang sukat ng kanyang gulong 90/90/12 sa harap at 100/90/10 sa likuran. Syempre paras na nga po ito naka-tubeless. So hindi nga po katulad doon sa gulong sa harapan, mas maliit po yung gulong niya sa likuran. Pero sa tingin ko naman, hindi siya ibabash ng mga tao pagdating dyan. Kasi base nga po sa itsura niya, bumagay din naman. Wala po akong binabanggit na Borgman, ikaw lang yun. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. As expected, meron po itong ABS. Pero may variant po sila na walang ABS, kumbaga standard lang. Ang kanyang seat height ay mataas na 745mm at ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 125 kilograms. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At isa nga po sa masabi nating agaw atensyon sa kanya, yung mga ilaw niya na para nga pong mata ng mga minions, na para nga po sa akin napakagandang tingnan. May motor ka na, may minion ka pa. Ang kanyang gauge panel ito nga po ay naka full digital na kakaiba nga din po yung pormahan. May sarili siyang karakter. At napakalinis nga din po ng kanyang naked handlebar na mas lalo nga pong nagpaangas sa kanya. Kaso lang ang motor na ito ay hindi po nakakilis. Disusi pa po siya na gustong gusto naman po ng iba, na gusto ko rin syempre. At syempre hindi nga din po mawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malobot yung cellphone mo kasi nga manood ka pa ng Pornhub. At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sarap ang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork at sa likuran naman ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre, meron pang isa. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung 3 pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon. At good news mga brad, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa,
meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 4 na kahong Red Horse. So therefore, ang motor na ito ay talagang highly recommended. At regarding naman po sa kanyang presyo, wala po tayong idea. In fact, hindi din po natin sure kung yan na ba talaga 100% ang motor na ilalabas nila. Pero kung sakaling yan man, sana abot kaya para naman marami ang sasaya. At malaking bagay nga din po kung sakaling yan talaga yung motor na ilalabas nila. Kasi doon nga din po kay SYM, may motor din po sila na halos ganyan, ang kanilang SYM Formica. Kaya kung sakaling ito na talaga yung Kymco Dollar 150, baka maisipan din ni SYM na ilabas nila yung kanilang Formica. At kapag nangyari nga po yun, panalo ang mga tao. Pero mas panalo yung mga kamoteng ahente. So sa ngayon nga po ay cross finger natin na yan na talaga yung motor na ilalabas nila. Kasi napakaganda nga po ng motor na yan. So hanggang dito na lang muna mga brad, kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.